Nagsimula ang pelikula sa isang masiglang eksena na makikita sa isang mataong kusina ng isang restaurant na puno ng aktibidad sa grand opening night nito. Ang kapaligiran ay abala, na may mga chef na dalubhasang nilalaro ang mga kawali at mga server na pabalik-balik, lahat ay abala sa nakakaaliw na gabi. Sa gitna ng kaguluhan sa pagluluto na ito ay nakatayo si Anna, hindi lamang ang punong chef kundi siya rin ang owner, ang mismong puso at kaluluwa ng establishmento. Sa hindi matatawarang focus, maingat niyang sinisiyasat ang bawat ulam bago ito lumabas sa kusina. Tinitiyak na ang bawat plato ay handa ng perpekto. Sa gitna ng kaguluhan ng aktibidad, ang asawa ni Anna, si Ray, ay pumasok sa kusina na may hawak na isang naka-frame na pahayagan na nag-aanunsyo sa kamakailang pagkilala kay Anna bilang isa sa mga namungunang chef ng lungsod. Damang-damang ipinagmamalaki niya siya, dahil sabik siyang ibinahagi ang sandaling ito sa kanya. Ang kanyang pananabik ay nagniningning habang pinupuri niya ang kanyang pagsusumikap at talento. Maya-maya, marahan na hinila ni Ray si Anna palayo sa kanyang mga tungkulin upang ipakilala siya sa mga bisitang dumating upang ipagdiwang ang grand opening. Sa isang nakakasilaw ng ngiti, itinampok niya ang kanyang mga nagawa at kakayahan, tinitiyak na alam ng lahat kung gaano siya kahanga-hanga. Ito ay isang taos-pusong sandali na nangangako na magtatagal sa kanilang mga alaala. Gayunpaman, kung paanong ang kusina ay umugong na parang makinang may langis, bigla na lang nabatid ni Anna ang usok sa kanyang paglalakad. Nagmamadali siyang bumalik para mag-imbestiga, para lang malaman na ang kanyang team ay dalubhasang pinangangasiwaan ng isang maliit na sunog. Samantala, nakatanggap si Ray ng nakakagulat na balita mula sa punong waiter, dalawang hindi imbitadong bisita ang pumasok sa restaurant. Naintriga, nilapitan sila ni Ray at nalaman na sila ang kanyang dating kaibigan na si Mickey at ang kanyang kasamang si John. Lumapit si Mickey upang batiin si Ray sa paglulunsad ng restaurant, ngunit mabilis na nagbago ang kanilang palakaibigang pakikitungo ng seryosong tono. Ibinunyag ni Mickey na ipinadala sila ng kanilang amo, si Dom, upang hanapin si Ray para sa isang agarang pagpupulong. Sa kabila ng kanyang stress mula sa pagbubukas ng gabi, sinubukan ni Ray na tumanggi, ngunit iginiit ni Mickey na binanggit na inutusan sila ni Dom na huwag tumanggap ng hindi bilang sagot. Tumindi ang sitwasyon nang hindi sinasadyang inihayag ni Mickey na may utang si Ray kay Dom na malaking halaga, isang bagay na hindi kayang bayaran ni Ray at tiyak na ayaw niyang harapin sa mahalagang gabing ito. Pagkatapos ng hindi komportableng pag-uusap, umalis sina Mickey at John na halatang hindi nasisiyahan. Gayunpaman, ang engranding pagbubukas ay nagpapatunay na isang matunag na tagumpay, at ang pagkain ay ikinalugod ng mga panauhin na umalis na humanga at nasiyahan. Tinipon ni Anna ang kanyang nakatoong koponan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap. Nag-organisa siya ng isang maliit na piging sa pagdiriwang na tinitiyak na ang lahat ay nararamdaman na pinahahalagahan, maging ang butler na walang sawang tumulong sa buong gabi. Samantala, pumasok si Ray sa kusina para maglaro. Nagliwanag ang kanyang mukha nang makitang lumampas ang mga ito sa kanyang inaasahan. Sa sandaling iyon, pumasok si Anna at iminungkahi na oras na para tapusin ang gabi na minarkahan ng matagumpay na pagtatapos sa isang di malilimutang gabing puno ng mga hamon at tagumpay, ngunit hindi pa handang umalis si Anna. Dahil sa inspirasyon ng tagumpay ng gabi, nakaramdam siya ng matinding pagkamalikhain at gusto niyang mag-eksperimento sa mga bagong recipe para sa menu. Hinimok niya si Ray na umuwi, kasama ang mayordomo, si Mary, na pamangkin din niya. Gayunpaman, ang mga bagay ay mabilis na nawala sa kontrol. Galit na galit si Mickey sa pagbaliwala ni Ray sa kanyang mga kahilingan. Sa sobrang galit niya ay nagbanta siyang susunugin ang restaurant. Nang malapit nang umalis sina Ray at Mary, hinarang ni Mickey at ng kanyang mga tauhan ang kanilang danaranan, sinusubukang pilitin si Ray na sumunod sa kagustuhan ni Dom. Si Ray, gayunpaman, ay tumayo ng matatag, iginiit na malalim na ang gabi at kailangan niya ng pahinga. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na twist, bumunot ng baril si John at binaril si Mary sa harap mismo ni Ray. Ang pagkagulat sa mukha ni Ray ay hindi maikakaila, hindi niya inaasahang mangyayari ito. Malamig na ibinalita sa kanya ni Mickey na hindi siya nakikipaglaro at inutusan ng kanyang mga tauhan na sirain ang restaurant. Samantala, nanatili si Anna sa kusina, hindi alam ang kaguluhang nangyayari sa labas hanggang sa makarinig siya ng malalakas na ingay. Nang siya ay lumabas upang mag-imbestiga, nadatnan niya si John at ang kanyang kasabwat na palihim na pumapasok na may dalang gasolina na naglalayong sunugin ang lugar. Napansin ng kasama ni John na mainit pa rin ang kalan na nagpapahiwatig na maaaring may tao pa sa loob. Binanggit niya ito, ngunit ibinasura ni John ang babala, hindi nag-aalala sa posibleng panganib.
Ngunit bago nila maisagawa ang kanilang mapanirang plano, si Ana ay lumabas mula sa mga anino na parang multo. Ang sumunod niyang ginawa ay ikinagulat nilang dalawa, pinabagsak niya ang mga ito ng mabilis at may katiyakan. Hindi mo ito mahuhulaan mula sa kanyang kilos, ngunit si Ana ay hindi lamang isang chef, minsan siyang naging nangungunang ahente mula sa Russian KGB. Tama, ang may-ari ng restaurant na ito ay may malaking karanasan bilang espiya. Matapos pabagsakin ang mga nanghihimasok, sinubukan ni Ana na tawagan si Ray, ngunit si Mickey ang sumagot. Nang hilingin niyang kausapin ang kanyang asawa, sinabi ni Mickey na nasa malapit si Ray ngunit tumanggi siyang ipasa sa kanya ang telepono na panunuya sa kanya na malapit nang masunog ang restaurant. Nanatiling kalmado si Ana nang ipaalam nito sa kanya na niligpit na niya ang kanyang mga tauhan. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Mickey. Nang lumingon siya, natuklasan niyang nakatakas si Ray. Sa kalaunan, nakabalik si Ray sa restaurant at muling nakasama si Ana, na agad nagtanong tungkol sa mga umatake sa kanila at kung bakit may gustong sirain ang itinayo nila ng magkasama. Sa wakas ay ibinunyag ni Ray ang tungkol sa kanyang nakaraan, minsan siyang nasangkot sa gang ni Dom. Ilang taon na ang nakalilipas, niloko siya ni Dom sa utang na hindi naman talaga inutang ni Ray, at ngayon ay humihingi ng bayad si Dom. Sumabog ang galit ni Ana. Hindi lang dahil sa utang kundi dahil inilihim ni Ray sa kanya ang napakalaking bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay ibinunyag din niya ang kanyang lihim, bumunot ng sandata mula sa isang tumpok ng patatas at iniwan niyang tulala si Ray. Inamin niya na bago siya naging chef, nagtrabaho siya bilang isang espiya sa isang elite na unit ng Russia. Nakatayo roon ang dalawa, natigilan sa pag-unawa na pareho nilang itinatago ang mga monumental na katotohanan tungkol sa kanilang buhay. Samantala, nakipag-ugnayan si Mickey kay Dom na nagpapamasahe sa isang parlor. Ipinaliwanag ni Mickey ang sitwasyon kung paano pinabagsak ni Ana ang kanyang mga tauhan. Ang reaksyon ni Dom ay kalmado lamang, inutusan niya ang kanyang masahista na si Gary na maghanda sa laban, personal nilang haharapin ang kaguluhang ito. Nakipagkita si Dom kay Mickey at hindi napigilan ang kanyang galit, pinagalitan niya si Mickey dahil sa pagkabigo sa misyon. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan ni Dom ang kanyang natitirang mga tauhan na salakayin ng restaurant at tapusin ang kanilang misyon. Gayunpaman, ganap na handa si Ana para sa mabangis na pagsalakay. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, tinawagan ni Ana ang isang dating kaalyado para sa backup, si Mimi. Noong mga panahong kapwa-espiya, ang kanilang landas ay naghiwalay sa paglipas ng mga taon na naging dahilan ng pagkagulat ni Mimi sa narinig mula kay Ana. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, pumayag si Mimi na suportahan siya. Nang marinig ang pag-uusap, nagpa siya ang kanyang asawa na si Thomas na isang dating sniper, na sumali din, hindi na bago sa kanya ang panganib at alam kung paano ito i-navigate. Samantala, sa labas ng restaurant, si Mickey at ang kanyang mga natitirang alapores ay tahimik na nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Inutusan ni Mickey ang isa sa kanyang mga tauhan na maghagis ng Molotov cocktail sa bintana. Sa isang twist ng kapalaran, gayunpaman, sinalubong ng thug ang kanyang pagkamatay hindi sa kamay ng isang kaaway ngunit dahil sa kanyang sariling pagkakamali, habang hawak-hawak ang Molotov cocktail, hindi niya sinasadyang nasunog ang kanyang sarili, na tinatakan ang kanyang sariling kapalaran. Lingid sa kanyang kaalaman, inaasahan na ni Ana ang kanilang mga galaw na naging isang kalunos-lunos na resulta ng kanyang pagiging walang kakayahan. Tulala na nakatayo si Mickey. Sa sandaling iyon, nagutos si Dom sa kanyang mga kasamahan na harangan ang lahat ng daan patungo sa restaurant ni Ray at Ana na tinitiyak na walang makakatulong sa kanila. Samantala, sina Mimi, Thomas, at ang kanilang kambal na anak na babae, sina Mia at Muse, ay nagmamadali patungo sa establishmento ni Ana. Bagaman sina Mimi at Thomas ay dating may maayos at masayang buhay pamilya, kamakailan lamang ay nasangkot sila sa maliit na pagtatalo. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Mia at Muse na paalalahanan ang kanilang mga magulang ng kahalagahan ng pagkakaisa, ang kanilang mga salita ay hindi naririnig. Sa parehong oras, inatasan ni Dom si Gary, ang masahista na walang karanasan sa pakikipaglaban, kasama ang isa sa kanyang mga tauhan na pasukin ang restaurant ni Ray at Ana. Dahil sa takot sa mapanganib na sitwasyong ito, natagpuan ni Gary ang kanyang sarili na hindi handa para sa kaguluhang naghihintay sa kanya. Pagpasok nila, naglunsad si Ana ng isang mabangis na counter-attack laban sa mga nanghihimasok. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga tauhan ni Dom ang hindi nakaligtas sa walang humpay na pagsalakay ni Ana habang si Gary ay nagtago sa isang refrigerator room na puno ng mga sangkap. Matapos ang isang nakakapagod na pakikibaka,
tinapos ni Ana ang isa sa mga tauhan ni Dom. Napagtanto ang malungkot na kapalaran ng kanyang kapareha, sumigaw si Gary. Maya-maya pa, natuklasan ni Ana ang pinagtataguan ni Gary at na-corner siya, na nagpataas ng tensyon sa pagitan nila. Sa galit sa paghahayag ni Gary na nilalayo ni Dom na sirain ang kanyang restaurant para sa insurance money, nag-isip si Ana ng matinding paghihiganti. Gayunpaman, habang nagmamakaawa si Gary at ipinaliwanag na hindi niya gusto ang pakikilahok sa plano, nakita ni Ana ang takot sa kanyang mga mata at piniling huwag siyang saktan. Sa sandaling iyon, nilapitan ng mga police patrol ang lugar sa paligid ng restaurant ni Ana, ngunit isa sa mga tauhan ni Dom na nakabalat kayo bilang isang manggagawa sa kalsada ang lumapit, at niligaw ang mga opisyal sa pamamagitan ng pagsasabing inaayos ang kalsada na nagundyok sa kanila na umalis. Di nagtagal, dumating ang pamilya ni Mimi at sinubukang mag-navigate sa parehong kalsada. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, sinubukan ng mga tauhan ni Dom ang parehong paraan. Ngunit sina Mimi at Thomas, na parehong dating operatiba ng Special Forces ng Russia, ay madaling naunawaan ang panlilinlang. Kumilos si Mimi ng may kahanga-hangang kahusayan, mabilis na nineutralize ang mga tauhan ni Dom at nilisan ang roadblock. Di nagtagal, ipinadala ni Mickey kay Dom ang balita ng tagumpay ni Ana laban sa kanyang mga tauhan na nagbigay sa kanya ng takot. Sa isang desperadong pagtatangka na iligpit si Ana, nagpatawag si Dom ng mga reinforcement. Samantala, pinagmamasdan ni Mimi at Thomas ang restaurant ni Ray at Ana mula sa malapit na parking lot. Pagkatapos ng maikli ngunit mainit na pagtatalo, nagkasundo sila at ipinagpatuloy ang kanilang pagmamatsyag. Napansin nilang lumabas ng restaurant si Gary ngunit piniling hayaan itong umalis. Nang makarating si Gary sa gilid ng kalsada, nagulat siya kina Mia at Muse na nagudyok kay Gary na magtago sa sasakyan ni Thomas. Samantala, bumalik si Ray upang makipag-ayos kay Dom at pinilit siya ni Dom na kumbinsihin si Ana na talikuran ang restaurant na iginiit ang pangakong insurance money at pinagbantaan ito sakaling tumanggi siya. Pagdating kay Ana, sa halip na pilitin itong isuko ang restaurant, hinimok siya ni Ray na manindigan. Sa malapit na rooftop, tinanong ni Mimi si Gary tungkol sa mga banta na nagbabanta sa establishmento ni Ana. Umabot pa ito sa pagbabanta na bibitawan siya kung magtatago siya ng mahalagang impormasyon. Sa takot, inamin ni Gary na si Dom ang nasa likod ng kaguluhan at humingi ng awa na idiniin ang kanyang aksidenteng pagkakasangkot. Dahil sa kanyang pag-amin, nagpa siya si Mimi na hayaan siyang mabuhay. Samantala, tinawagan ni Dom si Ray na nagtatanong tungkol sa desisyon ni Ana. Sa hindi natitinag na pagpapasya, ipinahayag ni Ray ang kanilang pagtanggi na sumuko na handang harapin si Dom ng direkta. Galit na galit sa pagsuway na ito, nangako si Dom na guguluhin ang kanilang buhay. Di nagtagal, dumating ang asasin na inupahan ni Dom, humihingi ng karagdagang bayad para sa pagtatrabaho ng madaling araw, isang kahilingan na sinunod ni Dom ng walang pag-aalinlangan. Sa ibang bahagi ng bayan, si Thomas ay nagpamasahe mula kay Gary, kung saan ipinagtapat niya ang kanyang mga paghihirap kay Mimi. Nag-alok si Gary ng matalinong payo, kung minsan ay kailangan mong intindihin ang iyong asawa upang manaig ang pagsasama, na sinasabing likas sa mga kababaihan ang pagiging madaldal. Pinahalagahan ni Thomas ang pananaw at nakadama ng ginhawa. Balik tayo sa restaurant, hinanda ni Ana at Ray ang kanilang sarili para sa nalalapit na paghaharap sa mga hired assassin ni Dom. Habang pumapasok ang mga assassin, sinalubong sila ng isang bitag na tubig na may kuryente na itinakda ni Ana na humadlang sa kanilang pagsulong. Kasunod ng matalinong maniobra na ito, buong tapang na hinarap ni Ana at Ray ang natitirang mga sumasalakay at isa-isa silang pinabagsak. Gayunpaman, ang napakaraming pagkakataon ay nagdulot ng pinsala kay Ray na nagtamo ng pinsala sa binti. Hinimok niya si Ana na tumakas para sa kanyang kaligtasan, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang kaalyado ang dumating. Ang mga assassin ay biglang inatake ni Mimi, kasama si Thomas na nagbibigay ng sniper support mula sa rooftop. Tinanong ni Mimi si Ana tungkol sa nakaraan niyang pagkawala sa isang misyon na ipinahayag na pinagtaksilan niya siya. Taos-pusong humingi ng tawad si Ana, ngunit hindi ito tinanggap ni Mimi, at sa galit, nakipaglaban si Mimi kay Ana at tinutukan pa siya ng baril. Inulit ni Ana ang kanyang pagsisisi, na kinikilala ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Kumulo ang pagkadismaya ni Mimi habang nagtatanong kung bakit ngayon lang siya tinawagan ni Ana. Bago umalis, humingi siya ng lingguhang pagkain para sa kanyang pamilya sa restaurant ni Ana bago bumalik sa rooftop. Di nagtagal, ipinahayag ni Thomas ang kanyang pagnanais na wakasan ang kanilang mga pagtatalo ni Mimi,
na nagpahayag ng kanyang pagmamahal at pagpayag na makipagkompromiso. Humingi ng paumanhin si Mimi at nangako na hindi na siya muling aawayin, muling pinagtibay ang kanyang pagmamahal sa kanya. Samantala, sina Dom at Mickey ay nilapitan ng huling assassin. Habang papalapit ang ahente, bumagsak ito sa pinsala. Nang suriin siya ni Dom, hindi inaasahang lumingon ng ahente at pinagbabaril siya. Nasaksihan ang nakagigimbal na pangyayaring ito, sinubukan ni Mickey na tumakas ngunit mabilis na hinarap ni Anna na madali siyang niligpit. Sa isang nakamamanghang twist, nabunyag na ang security agent ay walang iba kundi si Ray na nagbabalat kayo. Sa paghahayag na ito, ang kwento ay dumating sa isang kapanapanabik na pagtatapos. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.